Balita sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon, ako po si Cherubim Ganaden at narito na ang ating maiinit na balita. Nag-inhibit ang majority or House Majority Leader na si Ferdinand Alexander Sandro Marcos Jr. mula sa lahat ng talakayan at pagdinig ng House Committee on Rules kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang ama. Samantala sinabi ng nakababatang Marcos na bagamat hindi obligado sa ilalim ng House Rules ang kanyang pag-inhibit, ginawa niya ito upang mapanatili ang integridad ng Kamara, maprotektahan ang kredibilidad ng proseso at mapanatili ang tiwala ng publiko. Binigyang diin din niya sa mga panahong sinusubok ang mga institusyon, mahalaga ang pananaw ng publiko gaya ng wastong pamamaraan. Nilinaw rin ng Majority Leader na mananatili siyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa lahat ng iba pang usapin bilang isang mambabatas at kumpiyansa siyang kikilos ang Kamara ng may kalayaan at katapatan sa saligang batas. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala, tiniyak ng Bureau of Immigration o BI ang paghahain ng kaso laban sa mga tauhan nitong napatunayang o mapapatunayang iligal na tumulong sa mga dayuhang detainee. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahaharap sa mabigat na parusa ang sinumang sangkot. Ito ay kasunod ng pagkakatanggal sa 3 empleyado ng BI na dawit matapos sabihin ng Russian national na tinulungan siya na makagawa ng video content habang siya ay nasa loob ng piitan, kabilang ang iligal na pagpasok ng cellphone sa loob ng detention center. Nagsagawa na rin ng raid ang Bureau of Immigration o BI sa mga pasilidad nito sa Taguig at Muntinlupa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, bumuelta ang National Security Council o NSC sa Chinese Foreign Ministry at Chinese Embassy sa Maynila kaugnay ng sunod-sunod na hindi umano diplomatikong pahayag laban sa Pilipinas at ilang mga opisyal. Ayon sa NSC, hindi kailangan ng Pilipinas ang pahintulot ng ibang bansa dahil isa itong malaya at demokratikong estado na may sariling mga batas. Itinuturing din ng konseho na pagmamalabis at hindi nararapat ang mga pahayag ng China dahil hindi lamang umano ito pagpuna sa mga individual kundi pati sa mga institusyon ng pamahalaan. Giit naman ng NSC ang mga pahayag na nagpapahiya, nagbabanta o nagtatangkang patahimikin ang mga opisyal ng Pilipinas ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Muling iginiit ng pamahalaan ang desisyon ng International Tribunal sa ilalim ng UNCLOS na pumapabor sa Pilipinas at nagbabasura sa 9-dash line ng China, patunay ayon sa NSC ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. At yan ang mga kabuuan ng ating balita sa FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.